Each region po, merong kanya-kanyang representative. Mm. So, pagka natatawag po yung Region 1 at tayo po yung official, parang yung balahibo natin iba ang feeling pagka nire-represent po natin yung ating region. Mm. Yes po, sir. Sir, ano pong mga naging ganap po doon? Nagkaroon po ng magandang competition po, then kahit pa dumaan sa karayom po yung mga bata, nagwagi po tayo ng silver medal. Napakahirap po kasi ang hirap ng mga requirements dahil especially in documentation. Mm. Uli kami na advice, tapos ang layo po ng accommodation namin. It will take about 1 hour coming to Prosperidad kasi nakakuha na kami ng accommodation sa bandang Rosario. Mm. Kasi lahat na ng nakuha na accommodation. So yun ang isa naging problem namin. Mm. Pero, sir, sa nasabi pong kompetisyon paano po ba yung ating pong mga atleta? Paano po ba yung ating pong mga kasamahan po? Dahil sabi nga po ninyo, duman po sa karayom. So marami pong mga bago makuha po yung silver medal. Hindi po natin nakuha po yung ginto, pero of course, second po tayo, Sir Enrico. Opo, kasi lahat po kasi, kaya nasabi kong dumaan sa butas ng karayom, lahat po kasi nagdaan talaga sa matinding training. Mm. Tapos lang namin ng WKF World Championship sa arena po, sa Yes. arena. So, halos konti lang po yung pahinga ng mga bata. Competition agad po doon. So, travel kami agad. Okay. And sir, andyan po si Shane. Sir, balo po, sino po ba yung mga nagsipanalo po natin? Opo, ipagpakilala ko po. Ito po si Shane po, yung pong nakakuha po ng silver sa advanced category ng 16 to 18. Ito naman si Yuri Chris Soriano. Siya naman po yung official representative natin sa 10 years old to 13 years old. Level po, silver din po siya. Fine art din po siya. Wala si Govinda po, sir. Shane, parehong Enrico eh. Yes, Shane, kamusta? Dahil itong panalo mo bilang silver medalist, dahil hindi naman bago sa iyo ang kompetisyon, bata ka pa lamang, kasama ka na yung kuya, at pati na rin yung papa. Paano itong, ano yung impression mo, yung pagkakuha mo ng silver medal para dito sa palarong pambansa? Aside doon mismo sa mga naging competition mo, dahil not only sa Pilipinas, kundi sa international, nakikipag-compete ka na. Yun po. Nakakuha po yung silver ko po, kaya masaya po ako. Sayang nga po, hindi po ako naka-gold medal eh. Pero okay lang po, kahit natalo man po ako. At least next time po, babawi po ako. And Shane, dito po, Shane, anong pagkakaiba sa pagkapanalo mo dito sa ibang kompetisyon, sa palarong pambansa? Alin po? May pagkakaiba ba yung feelings ng pagkapanalo dito sa palarong pambansa doon mismo sa mga other na sinasalihan mong kompetisyon sa international or pati sa loob ng ating bansang Pilipinas, Shane? Same lang po. Pero yung sa national po, kasi sa palarong pambansa po kasi, ito po yung nationals ng DepEd po. Sa international naman po, pang-represent mo yung Philippines. Kaya yung international po, mas mo yung confidence mo, tapos mas impress mo yung mga judges, mga ganun po. Oo. Pero yung kaba, yung excitement, same pa rin ba? Or mas lalong may passion ka dito sa palarong pambansa? Sa palaro po, di po ako kinakabahan po dito. Kaya may confidence po ako, kaya ko po sila talunin.
At sa tingin mo, anong nangyari doon? At silver medal, kasi talagang sabi natin, ikaw nandyan na sa, sa iba't ibang competition eh. Ano bang nangyari at hindi nakuha yung gold medal? Sa tingin mo? Ano po, puyat po, tapos pagod po. Opo. Yun ang naging dahilan, no? Pero next, kayang-kaya na itong susunod na kompetisyon for gold medals. Kaya na po. Oh, punta naman ako kay Jury Chris. And Jury, kamusta ka? Okay lang po. Kamusta ang feeling ngayon? Masaya po. First time mo na lumahok sa ganitong kompetisyon sa palarong pambansa? Hindi po. Nakapunta na din po ako sa maraming national games. And ano yung feeling? Kaganang tanong ko kay Shayna. Kamusta naman yung feeling with this silver medalist sa palarong pambansa? Si Yuri po ba? Si Chris. Yuri. Maganda po yung feeling dahil po nakapunta po kami dalawa sa finals.